Masayang araw, mga ka-PL. Pasensya na po. Mas lalong namamao si PL, mga kababayan. Pero tuloy pa rin po ako sa pagbibigay sa inyo ng mga maiinit na balita, mga kababayan, patungkol pa rin dito sa maanomalyang flood control project. Okay, siguro naman po, napanood nyo na, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Robin Padilla sa kanyang privilege speech sa Senado na hanggat may baha, may buwaya. Ayan, di ba? Nagustuhan natin lahat yun. Di ba? Meron ho ba kayo napansin, mga kababayan? Sa palagay ho ninyo, yung sinabi na yun ni Robin Padilla, patungkol lang yun sa mga buhayang nasa House of Representatives, mga kababayan? Palagay nyo, doon na lang po yung patama? Sa palagay ko lang, mga kababayan, hindi lang po sa mga buhaya na nasa House of Representatives, patama yun ni Senator Robin Padilla, maging mismo kay Senator Tuta Soto. Yun lang po yung aking analisasyon, mga kababayan. Panoorin muna natin tong video. Bago po ako magbibigay ng komento ko. Pero pansinin nyo po yung video na panonoorin natin, mga kababayan. Bagamat napanood nyo na, bagamat narinig nyo na yung mga sinabi ni Senator Robin Padilla, pero hindi niya po napansin yung mga aksyon niya at yung aksyon ni Senator Tuta Soto. Ito, panoorin muna natin, mga kababayan. Mamaya magbibigay ako ng komento ko. Okay. May baha, may buwaya. Ginoong Pangulo, sa tapat na paglilingkod kasama ang AFP-COE bilang sandigan, hindi lamang sa infrastructure ng ating mapapatibay, kundi pati ang tiwala ng sambayanan. At sa bawat pag-ahon mula sa baha, sabay nating maiahon ang kanilang pag-asa. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buwaya. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buwaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President. Majority Leader. Delikado pala, Mr. President, pag may baha, talagang may buhaya. Mr. President, the good gentleman from Bulacan are... Sana po ay okay pa kay Senator Robin na makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat... basta pag wala pong wala nang baha, wala nang buhaya. Ang napansin nyo, mga kababayan, di ba sa video pinanood natin, pinakauna o binanggit ni Robin Padilla o ipinakita ko po sa inyo yung binanggit ni Senator Robin Padilla na hanggat may baha, may buhaya, mga kababayan, yan ang sabi ni Senator Robin Padilla. Pero hindi po natin nakita yung buong reaction ng kanyang mukha, yung kanyang galaw, yung kanyang body language kasi sa editing naputol. Ngayon, humanap ako na ibang video, kaya nga paulit-ulit tong video na ito na pinapanood ko sa inyo, na paulit-ulit din sinabi dito sa video, yung mga sinabi ni Robin Padilla. Hinalap ko yung iba kasi gusto ko ipakita sa inyo yung naging reaction niya. No? Pagkatapos niyang sabihin na hanggat may baha, may buhaya. Saan siya nakatingin? Pagkatapos niyang banggitin yung hanggat may baha, may buhaya. Saan siya tumingin? Kay Senator Tuta Soto. At ang talim ng tingin niya talagang, yung ganun ba yung pailalim, mga kababayan? Itong si Robin Padilla, sa palagay ko,
may alam ito, mga kababayan. Sandali, isang tabi muna natin yung mga nalalaban ni Robin Padilla. Dito ka muna. Itabi ka muna namin. Tapos, pagkatapos sabihin ni Senator Robin Padilla yung patama niya sa mga buhaya, nakita niyo po yung reaksyon ni Tito Soto. Para bagang meron siyang gustong sabihin, para bagang gusto niyang barahin, para bagang gusto niyang magrebat doon sa sinabi ni Robin Padilla. At gusto niyang ngumiti na parang gusto niyang magalit. Hindi niyo napansin yung video? Balikan niyo po. Para mapansin po ninyo na hilaw si Senator Tota Soto, mga kababayan, doon sa sinabi ni Senator Robin Padilla na para bagang tinatamaan rin siya. Sa sinabi ni Senator Robin Padilla, siyempre, kung alam mong buhaya ka, halimbawa ako, alam kong buhaya ako, tapos merong isang tao na pinariringgan ako, magigilty ako, bagamat hindi ako magpapahalata, pero yung reaction ng mukha ko, yung mga ngiti ko, yung body language ko, iba, hindi natural. Kasi nga, yun ni tumama o tinamaan si konsensya. Di ba? Mga kababayan. At doon naman po sa meron sanang itatanong o merong itatanong si Senator Rodante Marcoleta kay Robin Padilla na okay lang ba sana kay Senator Robin Padilla na matanong pa natin siya, sabi ni Marcoleta. No? Ngayon, sumagot si Senator Robin Padilla. Okay lang para po sa ating pinakaginagalang, parang ganun, aking ginagalang na Senador Rodante Marcoleta. Mga kababayan, di nyo napansin yun. Para sa akin lang, mas ginagalang pa ni Robin Padilla si Senator Rodante Marcoleta kaysa kay Senator Tota Soto. Ayun lang sabihin niyang hanggat may baha, may buhaya, mga kababayan, sabay tumingin ang pailalim kay Senator Tota Soto, mga kababayan, ganun, ang sama natin, ina ka, isa ka sa buhaya. parang ganun ba, no? Hanggat may baha, may buhaya. Sabay umirap, mga kababayan, di malagumiti. Seryoso si Robin Padilla nung tumalikod. Yung reaksyon ng mukha niya, nandun yung galit eh. Nandun yung galit na may halong kaalaman na ikaw, isa ka sa buhaya. Parang gano'n ang datingan, mga kababayan. Pailalim sabay. Talagang hindi ngumiti. Seryosong tumalikod, mga kababayan eh. Kaya ko nasabi na itong si Senator Robin Padilla, maaaring meron itong nalalaman na mga baho dito kay Senator Tota Soto. Mga kababayan, kulang na lang sabihin ni Senator Robin Padilla na isa ka sa sinasabi kong buhaya, ungas. Pero mali, mali yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Baliktad eh. Dapat ang tamang sinabi niya, hanggat may buhaya, may baha. Ayan. Kaya dapat natin gawin, mga kababayan, tanggalin natin ang mga buhaya para matapos ang baha. Kasi nabubuhay ang buhaya sa tubig, which is ito yung baha na nangyayari sa ating bansa ngayon. Tuwing umuulan, bumabaha kasi ninanakaw ng mga buhaya ang para sanay sa infrastruktura dito sa flood control project. So paano matanggal itong baha?
palitan natin ng mga matinong politiko. Itong mga nasa House of Representatives, bumuto ho tayo ng maayos para kung sino man itong mga bagong kongresista na magkakaroon ng mga proyektong kagaya ng flood control project, matinong tatrabahuhin, hindi nanakawin yung pera, hindi magnanakaw. So, ang tendency na mangyayari, mga kababayan, abay unti-unti pong maaayos ang mga flood control project sa ating bansa at unti-unti rin na mawawala ang baha sa ating bansa. Bagamat hindi ganun kabilis at hindi ko sinasabing totally zero na talaga na mawala ang baha dahil mahaba-habang trabaho yan, malaking trabaho yan. Pero at least yung bang mararamdaman natin na yung baha ngayon na umaabot ng 1 linggo, ipagpalagyan na lang natin, sige, 3 araw, oras na lang. Pag bumaha, 1 hanggang 5 oras na lang, inaabot o bago ma-wash out lahat ng tubig. Kasi nga, wala nang mga buhaya na aayos ng trabahuhin itong mga flood control project. Yun po ang nakita ko doon sa privilege speech ni Senator Robin Padilla at pinakahuli mga kababayan, no? Bago siya tanungin ni Senator Robin Padilla, ni Senator Rodante Marcoleta, itong si Senator Robin Padilla, nagpahapyaw pa uli siya. Basta, tandaan lang po natin, tagapangulo na hanggat may baha, may buhaya. Tawanan na naman sila. Sa pool, si Senator Tuta Soto, mga kababayan, nahilaw yung kanyang ngiti kasi alam ni Robin Padilla may alam nga siguro alam na rin ni Tuta Soto na ako pinapatamaan ito Maaaring alam nitong bata na ito ang mga baho ko nagigilty tuloy ako. Di ba, mga kababayan? Palagay ko lang naman yan. No? Nararamdaman ko lang naman yan. At tinext lang naman sa joke lang, joke. Walang nagtitext. Wala. Tumawag meron. Ayos. O ito pa isa, maganda rin to mga kababayan. Breaking news ito mga kababayan. Ito na ang kasalukuyang nangyayari sa Senado. Nako, ikinontempt na talaga si Curly Diskaya, mga kababayan, dahil magkasalungat di umano yung kanyang mga sinabi sa Blue Ribbon Committee kanina. Kumain lang ako, pagbalik ko, lumabas na tong balita na ito. Ayan. Kinontempt na si Curly Diskaya. O ito, basahin ko. Wala tayong tutol, walang problema sa atin na i-contempt si Curly Diskaya. Sana nga, pati yung babae, i-contempt na rin yun Di ba? Ito sabi binatawan ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee si Contractor Curly Diskaya matapos mabunyag na salungat ang kanyang pahayag sa excuse letter na ipinadala sa kanya o pinadala ng kanyang asawa na si Sara Diskaya. Ano daw, mga kababayan? Salungat yung kanyang pahayag doon sa pinadala ni Sara Diskaya dito sa kanyang mister na si Curly Diskaya. Iba yung kanyang sinasabi, iba yung sulat. So, mako-contempt nga, nanumpa kayo dyan sa Senado bago kayo magtestimonya ng inyong mga sasabihin, kailangan totoo, walang kasinungalingan, walang dagdag bawas, nanumpa kayo Iyo ba? Ayon kay Curly Diskaya, hindi nakadalo si Sara sa pagdinig dahil may heart condition. Yun.
biglang nagkakasakit, mga kababayan, kapag nagigipit na. Si Tamba, kailan kaya magkasakit yan? Sana pag nagkasakit yan, diretso gurgur na. At yung best friend niya, na si Saldico, sana pagka, di ba sabi, meron daw heart illness, mga kababayan, meron daw sakit sa puso, si Saldico, sana matikok na rin yun. Sana kunin na sila ni Lord. No? Bagamat di natin makita yung nakitang napaparusahan siya sa pamamagitan na pagpataw ng batas sa kanila ng kaparusahan, meron naman pong kaparusahan doon sa kabilang buhay. Mas masakit yun. Di ba? Ayon kay Curly, hindi nakadalo si Sarah sa pagdinig dahil sa may heart condition. Subalit, sa sulat na ipinadala ng kanyang asawa, nakasaad na hindi siya nakadalo dahil may nakatagdag meeting kasama ang kanyang mga empleyado. So, ikaw nadadalo ka sa Senado at nag-take out ka, ibang sasabihin mo doon sa mga letter na dala mo, maaari kang makontempt. At ito nga ang nangyari kay Curly Discaya. Bagamat napakababaw lang na rason, mga kababayan, itong nakita ng Senado o ng Blue Ribbon Committee, kaya na-contempt itong si Curly, dapat po nilang gawin para hindi na po magsinungaling. Yung iba pang mga resource person na dadalo sa ganitong klaseng pagdinig dyan sa Senado at sa lahat ng pagdinig sa Senado. Ganon. Para wagang hindi ka na, walang bawal magsinungaling. Sabihin mo yung totoo, kaso nagsinungaling siya karapatan niyang makontempt. Ayos. Ito pa isa. Ito mas matindi, mga kababayan. Ito mas matindi. Bakit? Kilala niyo po sino ba si Cara David? Saan ba siya na network? Hindi ko masyadong kasi siya mga yan Hindi ko masyadong kilala yung mga yan. Pero alam ko, meron tong sariling programa sa isang TV network, mga kababayan. Maaring iba sa inyo, kilala itong si Cara David. Kung anong network siya. Basta alam ko, nasa isang mainstream media din to na tagilid din ko magbalita. Tagilid magbalita. Joke lang. Ito mga kababayan, birthday niya kasi, meron siyang cake. Siyempre, bago ka mag-ihip ng kandila, di ba? Meron kang wish. Alam niyo kung ano ang wish niya. Sa pool dito, mga buhaya, mga kababayan, dito sa kanyang birthday wish. Sa pool dito, mga buhaya. Saludo ko sa babaeng ito. Ito sabi sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Iyan ang birthday wish ni Cara David, mga kababayan. Viral ngayon ang naging birthday wish ni Cara David. Aniya, sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Kaugnay ito ng kumakalat na isyo tungkol sa flood control projects sa sobrang nakapanlulumo, lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Ang taxes na sana'y bumalik sa bayan ay nabubulsa lang pala ng mga kurap sa gobyerno. Ang source, ayan, mismo si Cara David. At ito po yung kanyang video, mga kababayan. Panoorin po natin itong nakakatuwang video ni Cara David. Kaya nahanap ko na wala pa yata. Ito po yung video niya. Panoorin po natin, mga kababayan. Ano ba ang picture? Picture! This is our potential sound. Happy birthday!
Pilipinas. Galing nga. Ayos, Ma'am Cara. Saludo po ako sa tapang nyo. Diyan sa istasyon ninyo, sa inyong kumpanyang pinapasukan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw lang yata ang naglakas loob na magsalita kontra sa mga kurakot, kawatan, na nasa gobyerno. Ikaw lang ang narinig ko, madam. Napakagaling nyo ho, madam. May tapang ho kayo. At higit sa lahat, nakita ko at naramdaman ko yung pagmamahal mo sa bayan. Galit ka sa mga kurakot. Sana dumami ang katulad mo dyan mismo sa network ninyo, madam. No? Kahit na alam nyong gigipitin kayo, pagdating ng araw, tama yan, nanindigan kayo, meron kayong tapang, madam. Dagdagan nyo pa itong bidyong to. Dagdagan nyo pa ho. Mas lalo ho kayong igagalang ng ating mga kababayan na galit na sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Di ba, mga kababayan, yung ibang mga anchor, reporter, broadcaster sa mga kilalang media network na sinasabi ng ating mga kababayan na sila di umano ay mga bias media, wala tayong naririnig na ganito magsalita, mga kababayan. Yung iba tikong bibig dahil duwag, natatakot, isang media lang naman, mga kababayan, o isang mainstream media lang naman ang may tapang talaga na punain ang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Walang iba kundi ang SMNI. Kaya nga nila tawag nito ano nga yun? Sinuspinde yung prangkisa kasi may tapang Napipikon, nagagalit, nasasaktan sila sa mga pagpuna ng SMNI. Pero yung ibang media network, mga kababayan, natatakot. Pero ito si Cara David, may tapang. Yung ibang broadcaster, newscaster, reporter, sa mga iba't ibang kilalang mainstream media ang tinatawag ng ating mga kababayan na bias, tahimik, duwag, takot. Saludo po kami sa iyo, Ma'am Cara David. Ang galing niya po. Sensya na, naka-mirror tong yung camera ko. Akala nyo, kaliwa ito, kanan po ito. Naka-mirror lang. Okay, hanggang dito lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.